Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maaring mag-resonate, maaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaring mag-shift na energies or magkabaliktad ang sitwasyon natin. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay? So, let's see. Wow, the Knight of Swords. And the Four of Wands. Wow, 11-11 card. Twin Flame Energy, Queen of Swords, and the Ten of Swords. And the Judgment. Oh, King of Swords. We have the Queen and King of Swords. Divine Counterpart Energy, Seven of Cups, and the Devil, Capricorn. Bottom card is Page of Pentacles. Okay, so let's see messages sa ating archangels. So we have here chakra clearing by Archangel Metatron. Call upon me to clear and open your chakras using sacred geometric shapes. Okay, so ang lakas ninyo sa mga archangels natin, ha? Ayan. And tingnan natin, ano ang mga signs and symbol cards natin. So, may mga completion dito completion, ayan, healing from the past, mga naka-move on na, nag-heal na from the past, mga na-realize or marami naman na-realize ngayon. 2023, we have here, ayan, yung mga pagkakamali na naayos na gustong ayusin, and the coffin. Start and ending and start of a new beginning. Kasi nga parang ayan, mag-e-end na ang taon. Tapos another start na naman tayo ng 2024. Hoping for the best. Ayan. 'Di ba? So, tingnan natin here messages sa ating The Hidden Truth Oracle cards. So, itong taong ito kasi nitong taon na to, may isang tao na hindi nagpakatotoo sa'yo. Para naging plastic ang dating with this doll. So, ngayon, pinagsisisihan niya ito na nagsinungaling siya, nagpaka-plastic siya, hindi siya nagpakatotoo sa'yo. Itong pagkakamaling to ang gusto niyang baguhin sa susunod na taon. And, nagmamasid din siya sa'yo, no? Alam niya kasi guilty siya, hindi siya makalapit sa'yo. And, alam niya, aminado siya, ginawa kanyang option before. So, alam mo yung pinaasa ka nitong taong ito na magiging kayo na sana, pero iba yung pinili niya. Kasi marami siyang option. So, yun nga, parang fake love itong pinakita niya sa'yo. Parang pinaasa ka niya, pinaniwala ka niya na ikaw yung gusto niya or ikaw lang yung kausap niya. Pero ang nangyari is, iba yung naging karelasyon niya. No? So, betrayal with the Ten of Swords ang nangyari dito. No? And ngayon, parang nagkahiwalay sila ng taong yon kaya nagmamasid-masid siya sa'yo ngayon. So, kasi alam mo naman 'di ba? Kapag palpak, yung first option, lilipat yan sa second option. So, you came closer than anyone. I left before you could leave me. So, 'di ba, inunahan ka na. Oh, we will be together again. I wish I had treated you better. Oh, ngayon nanghihinayang siya kasi hindi kanya trinato ng maayos. So, iba yung pinili niya. Hindi naman sila nag-workout nung taong yun. So, ngayon nakamasid siya sa'yo kasi si option number 1 is failed. I wish things could be different. I don't react when people mention you. I'm not available. And you don't know how hard it was to let you go. I know I messed up everything. Minado naman pala siya na siya yung sumabutahe, siya yung sumira nitong connection na meron sana kayo. Ayan. So, tingnan natin sa tarot messages. Feeling betrayed and I watch you from afar. 'Di ba? Pagkatapos ng lahat. So, yung mga ganitong klase ng tao, hindi na yan binibigyan ng second chance. Lalo na kung very toxic, no? Ipagpatuloy mo na lang itong pag-move on mo. Kung ganitong klase ng tao, yung
sumira sa'yo noo. Maaaring karmic cycle mo 'to, na which is nagbibigay sa'yo ng lesson in life na kailangan mo ng lampasan 'no, kasi nasa Mercury retrograde pa tayo. And yung mga tao nagbabalik during Mercury retrograde, malaki kasi ang chance na it's a karmic cycle or a lesson na kailangan mo lampasan. So, feeling left out in the cold, so ginost ka nito, ha? I want a family with you. I'm addicted to you. I want to marry you someday. I'm being defensive and keeping tabs on you. Ayan, oh. Paparamdam pa to. Gagawa pa ulit to ng second attempt. Ayan. I want commitment. Kung i-ignore mo siya ngayon, i-reject mo siya ngayon, mag-a-attempt pa ulit to. Okay, pero it's ano lang, parang lesson learned na lang sa'yo 'to, na kailangan mo ng lampasan or bitawan ngayong 2023 kasi very promising ang 2024. Okay, so with this falling star, ayan, it's a wish upon a star. Kaya ipag-pray nyo na maging maayos ang 2024 and bitawan nyo na yung mga kailangan bitawan, yung mga excess baggage ngayong 2023. Ayan, so lalo na kung alam ninyong very toxic, huwag na tayo magpakatanga. Paka-practical na tayo next year, okay? So, bitawan na natin yung mga ganyang bagay. We have here letter V, A, X, Vox, C, H, L, J, Q, and letter F. Ayan ang mga initials natin. Kuha tayo ng blue card. We have here understanding, jealousy, and true love. Kasi itong true love mo, mahahanap mo yan. Kasi paano mo nga naman mahahanap yung taong yun kung paulit-ulit mong tatanggapin itong sakit ng ulo na nagbigay sa'yo ngayong taon, 'di ba? So, huwag ka nang pumulot ng bato na ipupukpok mo na naman sa ulo mo. So, this time sana natuto na yung mga dapat matuto ng kanilang mga lessons para by next year, ayan, maganda na ang takbo ng ating mga buhay-buhay, no? Na hindi na tayo ginugulo ng mga multo ng nakaraan. Yung mga karmic cycles na yan na kailangan nyo matutunan, kailangan pagdaanan. So, it's a lesson learned na lang, no? So, tingnan natin general signs and messages. We have your long distance. Capricorn. Lakas ng Capricorn. Scorpio, Leo, ayan mga signs. Fantastic friend, mountain, focus na lang sa goals. Ayan, South PH, quiet person, city, sarcastic, and twin flame. Has a dirty sense of humor, overthinker, popular, lake, national capital region, private person, good heart, number 8, 7, and mirror. Sweet Taurus, responsible, eye contact, confusing. So, wag naman tayo ma-confuse ha. Ayan, ang linaw na it's a karmic cycle na kailangan ng lampasan, pagdaanan. Matuto na tayo ha. Birthmark, 3. Flower Farm, very loyal, and Libra. So, yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care, and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.